Posible raw umapaw na bukas ang Lamesa Dam kung magpapatuloy ang malakas na buhos ng ulan. 4 na syudad sa Metro Manila ang maapektuhan nito. Sa Marikina naman, patuloy na pinaghahanap ang isang lalaking tinangkang tawirin ang ilog sa kasagsagan ng ulan. Live mula sa Lamesa Dam sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala. Emil, sa kabila nga ng kanilang abiso na malapit na sa spilling level itong Lamesa Dam, marami pa rin tayong mga kababayan na napuntahan kanina malapit dito sa Lamesa Dam at sa Tulyahan River na maaaring maapektuhan ng pagbaha ay hindi naman nag-aalala sa posibleng pag-spillover nitong Lamesa Dam. Kasunod ng halos walang humpay na pag-ulan, pumalo na sa 79.73 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Kung magtutuloy-tuloy pa ang matinding buhos ng ulan, posible nang malampasan bukas ng madaling araw ang spilling level na 80.15 meters. Kaya kagabi pa lang, inabisuhan na ng pamunuan ng dam ang mga residente sa gilid ng Tulyahan River na inaagusan ng tubig galing sa dam. Kung magbabago yung intensity ng rains at tumaas yung rate of increase, pwedeng tonight. So it all depends on the rains that we will monitor by the hour. Pero ang ibang nagmatigas, inihanda na lang ang kanilang gamit. Lilikas lang daw sila kapag umabot na sa kanilang bahay ang tubig. Nakaligpit na po yung mga gamit namin. Nakaligpit na? Pero hindi pa kayo nag-evacuate? Hindi po. Kasi po hindi pa naman po mataas yung tubig. Nilitan ko naman para pagka lumikas po kami, umasya po itong rip ko. Hindi tulad ng bagyong Ondoy na umabot hanggang second floor ng bahay ang baha. Hindi umaapaw ang ilog dahil paputol-putol pa ang buhos ng ulan. Pero ang ilang residente, minabuti ng voluntaryong lumikas. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, magpapatupad sila ng forced evacuation oras na magpakawala na ng tubig ang Lamesa Dam at tumaas ang tubig sa ilog. Sa Marikina, kukuha lang sana ng pananghalian ang 30 anyos na si Josar Pason, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang pamilya. Tinangkaraw tawirin ni Pason ang Marikina River kahit malakas na ang agos nito matapos buksan ang Manggahan floodway. Sana po makaligtas siya. Sinubukan mang siyang iligtas, tuluyan din siyang lumubog bago pa man makalapit ang rescuers. Yung bangkero, pinipilit na magsagwan, hindi makaalis-alis sa pwesto kasi pababa siya ng pababa malakas ang agos Yung gumitna na yung bangka, pati yung tao na nilunod, hagipin na, tsaka na bumigay siya. Pumasok siya sa ilalim ng bangka. Wala na, hindi na nakuha. Emil, nagsisimula na namang bumagsak o bumuhos ang ulan dito sa Quezon City. Kung nasan tayo ngayon ay bumuhos na naman. Kanina ay nakita niyo sa video ay pinuntahan natin yung tinatawag nilang Petsayan sa North Fairview. Bandang alas 8 yan ay bumuhos din ng malakas na ulan. Sa lugar na yan, mahigit 50 pamilya nakatira riyan, Emil. Pero hindi sila nag-aalala at wala tayong nakitang nag-e-empake. Parang normal pa rin ang kanilang buhay dyan. At ang kanilang kasing basihan, yung riprap katabi ng Tulyahan River ang kanilang bahay dyan. Kapag nakalahati na raw yun, tsaka lang daw sila lilikas. Pero sa tinignan natin kanina, malayo pa. Kaya daw sa tingin nila, hindi pa nila kailangan lumikas kahit pa sakali man na umapaw itong Lamesa Dam. Dahil nagkaroon doon ng pagkakataon noon, Emil, na umapaw na ang Lamesa Dam, hindi naman daw sila binaha. Kaya kumbaga wala tayong magawa. Sa kanila daw, titingin sila ngayong gabi, maaaring hindi sila matulog. Pero ngayon, hindi daw talaga sila aalis, Emil. Lala, nag-abiso na ang Pag-asa ngayong madaling araw. Mararanasan daw ang matinding ulan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Hindi ba magpapatupad ng forced evacuation sa mga lugar na maapektuhan ng pag-apaw ng Lamesa Dam? Yung ating pinuntahan, Quezon City yon, ayon sa DPOS at ng Quezon City. Ang sa kanila kasi, hindi pa sila magbibigay ng forced evacuation ngayon kasi inaantay nga nila na talagang mag-spill o talagang umapaw na itong Lamesa Dam. Sa ngayon, pinapakiusapan pa lang nila ang kanilang mga kababayan. Sabi ni Retired General Elmo San Diego ng DPOS, naiintindihan nila ang kanilang mga kababayan dahil kailangan din naman nilang pangalagaan ang kanilang mga ari-arian kung sino man masakaling masamang loob at magsamantala. Pero kung talagang kailangan nila at ipapatupad talaga ang forced evacuation, oras daw talaga na umabot sa spilling level itong Lamesa Dam, Emil. Para sa ating mga manonood, Lala, ano yung mga lugar na posibleng bain o maapektuhan sa pag-apaw ng Lamesa Dam?
Ito kasi sa Tulyahan River na Maribapa, ito yung Quezon City, Valenzuela, yung Fairview ating pinuntahan, yung Valenzuela, Caloocan. Ayan yung mga area na talagang kailangan na ng maging alerto ang ating mga kababayan, lalo na ngayon dito sa ating kinaroroonan ngayon ay biglang buhos na naman ng ulan. Pero yung madagdag ko lang, no, sa kabila ng pagbuhos ng ulan, 2 beses na sa loob halos ng 1 oras lamang, ay ito nga pagbubantay natin dito sa Lamesa Dam ay nasa 79.73 pa rin yung kanyang level ngayon. Ito pa yung level ng kaninang alas 5, hindi pa natin napapalitan at hindi pa rin talaga siya tumataas sa mga oras na ito, Emil. Maraming salamat, Lala Roque.